Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Bigo na naman ang mga pro-Duterte senators, ha? Parang sunod-sunod ang kabiguan nitong mga pro-Duterte senators nitong nakaraang mga araw. Nung nakaraang araw, nabigo sila sa kanilang kudeta kay Senate President Soto. Napahiya sila. Akala nila, sigurado na mapapalitan si Senate President Soto, papalitan ni Loren Legarda. Ang problema, bigo sila. Kaya, nung nakaraang araw yan. Tapos, nung isang pinipilit naman nilang hinaharangan salan ni Marcoleta, ni Cayetano, na wag mailusot ng Senado yung Senate Resolution number 256. Yung resolution na yon, importante yon. Kasi yan yung nag-i-express ng paninindigan ng Senado na kinukundina ang mga ginawa ng China na pambabastos sa ating mga officials at sa ating mga institusyon. Alam naman natin ang ginawa ng China. Binastos si Senador Kiko Pangilinan, binastos si Senadora Risa, binastos si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Kaya nakita ng Senado na dapat manindigan ang Senado. Dapat manindigan ang Senado, kondinahin ang pambabastos ng China at ipakita ang nagkakaisang paninindigan ng Senado at ng mamamayang Pilipino. Ngayon, tinangkasan na itong harangan ni Cayetano. Maraming beses na kung ano-anong mga pagharang ang ginawa ni Cayetano. Nandyan yung pambabastos kay Commodore J. Tariela, nandyan ang pambabastos kay Senador Kiko Pangilinan, pati nga si Ronald Llamas dinamay pa. Pero sa kabila ng mga nakakasukang pinagagawa ni Cayetano na parang lumalabas, parang siya na ang tagapagsalita ng China, parang hindi na siya senador ng bansang Pilipinas. Doon sa Senado, talagang ang mga sinasabi niya para na siyang ambassador ng China sa Pilipinas. Pero sa kabila ng mga ginawang yan ni Cayetano, hindi niya napigilan na mailusot ang nasabing resolusyon. Nanindigan pa rin ang maraming senador, ang mayorya ng mga senador. Ang mga style sana ni Cayetano para mapigilan yung resolusyon, kunwari sasabihin niya, hindi naman ako pro-China, pro-Philippines ako, para ako sa interes ng Pilipinas. Huwag niyo akong tawaging pro-China ako, sabi niya. Ang gusto ko lang, maging maayos ang ating mga resolusyon na ilalabas, na wag na tayong manggatong na uminit pa daw ang tensyon sa China. Kaya dapat daw, pag-usapan muna, magkaroon daw muna ng hearing. Magkaroon daw muna ng committee hearing para pag-usapan yung resolution na yon. Kumbaga, pinipilit na Cayetano na wag munang mailusot yung resolution na yon. Kunwari, hindi naman daw siya pro-China, gusto niya lang daw pag-usapan muna ng maigi yung resolution na yan para hindi na daw lumalim ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Pero sa kanyang pagkukunwari na yan, obvious naman na dinidelay niya lang. Dinidelay niya yung proseso, gusto niyang patagalin pa, wag na munang maglabas ng resolusyon ng Senado at mag-hearing na daw muna ang mga kinauukulang komite. Pero ang totoo, gusto niya lang abalahin, pigilan muna. Ganon din si Marcoleta. Ganon din si Marcoleta. Kung ano-ano, kini-question ang coordinates ng West Philippine Sea. Alin daw ba talaga ang ating teritoryo sa West Philippine Sea? Invention lang daw naman natin yung West Philippine Sea na yan. Hanggang sa bandang huli, ang sabi pa nga ni Marcoleta, i-give up na lang natin ang Kalayaan Island Group. Dahil nakakagulo daw yan. Nasa labas na daw yan ng EEC pero kiniklaim pa natin.
Tapos sabi ni Marcoleta, hindi naman ako kontra sa China. Gusto ko lang mas malinawan ng ating mga kababayan ang issue ng West Philippine Sea. May mga ganun pa silang palusot eh. Alam niyo yung mga ganyang palusot nila Marcoleta at sa kanila Cayetano, nagkukunwari hindi naman daw sila pro-China. Ang ginagawa daw nila, gusto lang nilang mas maging malinaw ang ating paninindigan kasi pro-Philippines naman daw sila. Pero wag na daw munang ilusot yung resolusyon. Pero sa kabila ng kanilang mga maniobra na yan, hindi pumayag ang mga senador. Ang majority pa rin ng mga senador, 15 yata ang pumirma. 15 ang sumang-ayon na dapat manindigan ang Senado laban sa mga pangbubuli, pangbabastos ng China sa ating mga officials at sa ating mga institusyon. Kaya nakalusot yung Resolution 256. Saludo tayo sa Senado. Hindi nagpatalo, hindi nagpadala sa mga pakulo, mga panlilinlang ng mga senador na pro-China. Ayaw nga nilang tawagin silang Chinators o Chinators. Ayaw nilang tawagin Chinators. Yun kasi yung term na ginamit ni dating Secretary Ronald Llamas. Kasi yung siyam na mga senador na hindi pumirma sa resolution, tinawag niyang Chinators. Yan daw ay nakaka-insulto sa kanila. Pero ang totoo, hindi nakaka-insulto yun sa kanila. Yun naman talaga sila eh. Chinators naman talaga sila eh. Kaya actually nasasaktan sila dun sa tawag sa kanila. Pero ang totoo, yun naman talaga sila, pro-China. Kaya nga maraming mga netizens ang nagre-react na mabuti pa nung panahon ng Hapon, yung mga Pilipinong traidor sa bayan, yung mga makapili, nagtatakip pa ng bayong. Ngayon, hindi na. Itong mga senador na ito na pro-China, hindi na nagtatakip ng bayong sa kanilang mukha. Talagang lantaran, pinapakita nila na pro-China sila. Itong mga pro-Duterte na ito. Pero anyway, bigo na naman sila ngayon. Bigo sila sa pagtutulak ng kanilang pagiging pro-China. Bigo sila nung isang araw na mapalitan si Senate President Soto, sunod-sunod ang kabiguan ng mga pro-Duterting senador na ito. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.